Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong, walang kakuwenta-kuwentang vlogger ho na ito. Parang natatawa na ako, eh. Viral trending na naman ho, itong si, kilala niyo naman 'to, eh, 'no? Oo. Siguro yung mga siyempre alam niyo naman ho rito sa usaping pulitika, yung mga nakikinig ho rito, mga taga-subaybay ho natin, may mga edad na, eh. Iba ho senior citizen. Maaaring hindi ho nila kilala nung una itong si, Sir Jack tuloy, Sir Jack Aragota. Kasi kilala ho ito sa ano, sa Facebook. Oo, na ang mga vlog content ho nito ay mga good vibes, ah, mga kung ano-anong, kalokohan, nagpa-prank din ho yata ito at, bina-vlog niya rin ho yung business niya, hmm, na vape juice, 'no, yung mga binabala sa vape. Hindi ako masyadong ano diyan sa vape, eh, oo. Na nagsarado na yata. Ewan ko isa lang ba branch niya o basta may nag-viral trending yung kanyang negosyong, vape shop ay, nagsarado na. Hmm. Nagulat na ho ang lahat na ito ay, pumasok na lang ho sa usaping, pulitika. Bigla na lang ho naging, political commentator. Hmm. Lakas din ang loob ano? Lakas din ng loob maging, political commentator nito. Katunayan mga kababayan, nasa grupo na ho ito ng mga banateros, kilala niyo naman yung mga banateros 'di ba? Yung kapagka mali daw, banatan, kapag tama, palakpakan daw. Yun ang sabi nila. At, may programa rin ho ito sa SMNI, si, Jack Aragota. Nung nakaraan ho kasi viral trending ito dahil, pinagmumura ho itong si dating, Senador Antonio Trillanes. Alam niyo naman malakas ang loob niyang murahin si dating Senador Antonio Trillanes kasi alam niya hindi naman siya papansinin. Ngayon mga kababayan, mga ka-analyze, viral trending ho ito. Actually may mga video pa itong lumalabas sa social media na katawa-tawa, ha? Meron pa ito, eh, pakinggan nga muna natin ito. Oo, pakinggan nga muna ho natin 'to mga kababayan. Hmm. Panic sa Facebook dahil sa napabalitang pag-iimbestiga sa kanya kaugnay ng pagpapakalat ng fake medical Hindi, bulletin. 'wag na 'to. Ito na lang, ito na lang. Pakinggan natin 'to. Malam may tanong ako, pag ayaw na ako, kasi ang last resort na lang ni Marcos, martial law eh. Posible ba mangyari ang martial law sa panahon niya ngayon? Posible ba? Na Posible ba mangyari ang martial law sa panahon niya ngayon? Posible ba? na na Parang pinalalabas ho rito sa nag-upload ho nito, itong si, Chubby Chingson ay hindi ho maintindihan yung pananalita ni ano, ni Sir Jack. Hindi ho maintindihan kasi nga ho may kapansanan ho ang kanyang, bibig, kanyang nguso. Tayo hindi naman tayo ano diyan, hindi naman natin siya nilalait sa ganyan. Kaso nga lang mga kababayan, itong si Jack, may kapansanan na ho ang kanyang nguso, palamura pa. Kasi kung ako magiging ganyan, hindi na ako magiging palamura kasi ang pangit ano. Isipin mo mayro'n kang kapansanan sa nguso ta's palamura ka pa. Sagwa, 'di ba? Sa totoo lang, eh. Kasi nga yung palamura na hindi nga ngongo, walang kapansanan sa nguso, ang pangit na pakinggan. Papaano pa yung may kapansanan, ngongo ka, tapos palamura ka pa? So, ang sagwa, 'no, ginagawa kong katatawanan ho kasi ito sa social media, itong si Sir Jack ngayon. Nung nakarang kinontent ko nga ito, sabi ko sa kanya, "Huwag siyang aalis sa usaping pulitika." Okey yun, para merong katatawanan dito. Kasi sa lahat ho siguro ng vlogger na
titira sa iba't ibang vlogger. Halimbawa, tinira kayo ni Sir Jack. Siguro ito lang yung vlogger na talagang di ka mapipikon. Parang talagang matutuwa ka pa, no? Kasi the more na kinikriticize ka niya, parang lalong nagiging happy. Parang laging, no? Alam mo, parang lalong nagiging nakakatawa yung video. Parang bang di ka magagalit sa kanya, no? Parang maaaliw ka pa. O ito, ngayon mga kababayan, bukod ho dyan, viral trending ho ito si Sir Jack ngayon kasi ay naglabas daw ho ito ng medical records. Ha? Sa kanyang Facebook account na kung saan ay peki daw. Medical records ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan ho natin itong balitang ito. Itinuturing na national concern ng NBI ang pagkalat ng umano'y fake medical records ni PBBM. Karapatan man daw malaman ng publiko ang kalusugan ng Pangulo, hindi ito dapat mauwi sa pagpapakalat ng maling impormasyon. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity. Teka muna. Kasi ito si Pangulong Bongbong Marcos ay nagkaroon ho ng check-up nung nakaraan. Pero according ho kay Pangulong Bongbong Marcos at sa ginawang interview ho sa kanya ni Yusek Atty. Claire Castro, ay meron siyang karamdaman pero hindi naman threatening. Hindi naman ho yung tipong magiging dahilan ho na ikakabawi ho ng buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, normal lang ho ito sa isang tao na kakaedad na, may edad na. Senior citizen na rin ho si Pangulong Bongbong Marcos 60 plus na ito, natural naman kahit papaano may maramdaman na yan. Ako nga, may nararamdaman na Hindi pa ako senior paano pa yung senior? Ano ba ini-expect nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Senior na bume-vertical pa? Nakikipagsuntukan, So, natural, no? Natural na may nararamdaman na siya. Pero, according ho sa kanya at kay Yusek Atty. Claire Castro, may nararamdaman siya, pero hindi ito threatening. Hindi yung ikakamatay niya, ikakabawi ng buhay niya. Tuloy natin. Posibleng ipatawag daw ng NBI ang online personality na si Sir Jack Argota. Kasunod yan ang pag-share nito ng umano'y peking medical records ni Pangulong Bongbong Marcos mula sa St. Luke's Medical Center. Isang bagay na pinasinungalingan na ng nasabing ospital at ng palasyo. Pero si Sir Jack yung personality, pwede ba yung, ano ba yun? Yan ba yan? Ano ba yan? Ito si Sir Jack sa likod natin. Sir Jack. Isa siya sa mga nag-post. St. Luke's Medical Pangalan dito, sir? Have you taken, have you called them out for investigation? Anong ginagawa mo po? Ang ano po natin yan is maray natin ipatawag. So, paano ba? Ito hong nagsasalita na ito. Ito hong nagsasalita na ito, mga kababayan. Ano ho ito ng NBI, Acting Director. Angelito Magno. Acting Director ho ng National Bureau of Investigation. Ito ho yung pumalit kay NBI Director Jaime Santiago. Pero siya ay Acting Director. Tuloy natin. O pwede raw ho mabigyan ho ng subpoena ito. Matanong. Ng NBI. Natin yan, isasampina natin Due sila. process. Hindi naman kung ano side nila. Sabi ni Magno sa Politico Talks ng Billionario News Channel, ang online sharing ng fabricated documents kasama ang post ni Sir Jack ay maaaring maituring na cyber libel. Ongoing daw ang investigasyon ng NBI tungkol sa pagkalat ng peking record na ito. Para sa ahensya, national concern na raw ito dahil mandatory nilang bantayan ang seguridad ng mga matataas na leader ng gobyerno. Hindi po ordinaryong tao ang ating presidente. Oo. Tama po ang sinasabi na may karapatan ang tao malaman ng public health ng ating Pangulo. Pero hindi po yan nagbibigay pahintulot na kung ano-ano lang ang ilalabas natin. At magkalat ng At fake news. magkalat ng fake news. Bilang tugon, sinabi ni Sir Jack sa isang Facebook post na ipakita na lang daw ang original health record ng Pangulo kaysa protektahan ito. Hindi na matunton ang nasabing post ni Sir Jack kaugnay ng kalusugan ni PBBM. At anya, hindi raw ito deleted. Minsan daw kasi nire-report at fina-fact check ang kanyang posts.
Hindi raw siya kailanman nanalangin mamatay ang isang tao dahil naniniwala siya sa Ayan lang. Yung post ko kasi, mga kababayan, ni Sir Jack Aragota. Sorry po. Yung post ko kasi ni Sir Jack Aragota na about sa medical records ni Pangulong Bongbong Marcos, deleted na ho sa kanyang social media platform. Pero hindi naman daw siya nagdi-delete. Maaring ni-report lang daw ho ng mga manonood. Ang bilis naman, na-report niya na, delete agad. Nawala agad sa ano mo. Yun yung palusot niya. Sige, sabihin na natin, sakyan natin yung pambobola mo na hindi mo dinelete. Ini-report. Bakit di mo i-post ulit? Bakit di mo i-post ulit? Diba? At yung sinasabi mo na ilabas na lang yung mismong original na medical records ni Pangulong Bongbong Marcos, parang sinabi mo talaga yung sa pinost mo is fake. Kasi kung wala pa talagang nilalabas na original na medical records ni Pangulong Bongbong Marcos, saan galing yung pinost mo noong nakaraan? Di ba doon lang huling-huli na? Saan galing yun kung wala pa pala silang nilalabas? Sa'yo na rin galing eh. Ba't di na lang ilabas ang original? Di ba sabi mo, original? Sabi sa balita, original na medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Saan ang galing yung ipinost mo? Isinare mo sa social media account mo? Tingnan nga, dalawin nga natin itong kanyang account. Sir Jack Aragota. Tingnan natin. Tingnan natin Tingnan natin yung kanyang post. Ayan. Meron siyang post dito. Ayan ayan Kanyang account ho yan. Original ho. Ayan Mismong account ho niya yan. Basahin natin Umeksena na naman itong baklang Jesus Palsis na ito. Alam mo, Bading, hindi ako natatakot sa ganyang paandar nyo. Naunahan na kayo ni Meta. Binigyan niya ako ng parusa. Talaga lang At anong fake news pinagsasabi mo, bakla? Galing yan sa St. Luke's. At nakita ko yan madaming beses sa mga vlogger. Naka-public post yan Nalalabuan ako kaya pina-enhance ko kay ChatGPT. Kung peke yan, edi pakita nyo ang original para makumpara natin alin ang peke. Di ba para mayabas yan, hindi yung puro kayo pagpoprotektahan ay sa kawatan na yan. Nagkakasakit na kakanakaw. Ano ba yun? Ang gulo na nga akong magsalita nito, pati pagtatype nito, ang gulo. Kaya tuloy yung pagbabasa ko, magulo din. Anak ng teting. Kung talagang hindi mo dinilit ang post mo, at tinanggal ni Meta, ba't di mo nga i-post ulit? I-post mo sa ibang social media platform mo. Diba? At yung sabi niya, galing daw mismo sa St. Luke's yan. Sino nagbigay sa'yo kung talagang galing sa St. Luke's yan? Gumawa nga kayo ng vlog or kanino galing yan. Kasi kung wala talaga nilalabas pang original ang administrasyon about sa health ni Pangulong Bongbong Marcos, di peke nga yung nilabas nyo. Kasi saan manggagaling yan? Sabihin binigyan kayo? Ba't kayo bibigyan ng St. Luke's? Ipapahamak ng St. Luke's yung kanilang tanggapan, hospital? Magpapalabas sila ng records ni Pangulong Bongbong Marcos at sa inyo pa ibibigay? At sa mga vlogger pa raw yan. Yan ang hirap Pag napansin ng gobyerno, kung ano-anong palusot na dapat ipalusot. Tignan ho natin mga kababayan kung ano magiging say-say dito.
Dahil itong kaso daw ito ay cyber libel. Kaso, naku, pakatagal yung cyber libel na yan. Ayoko, ano mangyayari dyan? Naku, baka wala ng YouTube, hindi pa tapos yung kasong yan. Kita-kita na lang ho tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.